Kamusta mga tol? Taylor Swift na ba to mga tol? O posible pang makabangon ng Spurs sa finals? Spurs vs Knicks finals game 3 preview. Abay try na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, tapos na ang game 1 tsaka game 2. At talaga naman makapigil tayo yung dalawang naunang laro no? Sakit lang tiyan ko, hindi ako makatai Game 1, lamang ng 8 ang Knicks sa fourth quarter. Humabol ang Spurs, lumamang pa nga Spurs ng isa no? Bigla offensive rebound ng New York Knicks at crucial na 3-point shot pa nga na anak ni Lebron. Yun na yung simula ng 11-0 run sa last 2 minutes at nanalo pa nga yung Knicks doon. Game 2 naman, tabla ang score, last 35 seconds, bola pa ng Spurs ha. Jumper naman Bayaman, wala. Tapos tabla yung tira ng anak ni Lebron, nariman naman Bayaman, bola ng Spurs, kaso lang, hindi nakatingin si Castillo buhangin, ipinasa naman Bayaman, tamo ng sabaw. At na-ball pa kanya anak ni Lebron, ayun, pasok yung sa free throw, meron pa chance na manalo yung Spurs, pero sablay na naman ang jumper naman Bayaman at panalo na naman ang New York Knicks 2-0 na. Eto mga tol, sa game 2 nakita natin, di ba? Hindi na talaga nabuhay si Bayaman ha. Mas magaganda na actually tinira niya ngayong game 2 Nabawasan na rin yung mga tinira niya sa 3 points. 6 na attempts na lang, dalawa doon umasok. May mga pagkakataon pa kaya, tingnan mo open na yan, di ba? Pero imbis na itira niya, inatake niya yung close out, isinalasak niya, tsaka inilayup yan, ayos yung ganyan na. So mas maganda na yung naging field goal percentage yung Bayaman sa game 2. 11 out of 21 siya at 2 out of 6 siya sa 3 points. Sabi ko din last time, di ba? Wag sanang isolation ang gawing atake ni Bayaman Mas okay, idaan na lang nila sa pick and roll at maraming best nga natin nakita yon dito sa game 2. At hindi na rin palagi nasa labas lang nakapwesto yung Bayaman ngayon ha. May mga pagkakataon talaga sa loob na natin siya nakikita. Nakatibin pa nga siya rito So talaga mas maganda na yung nilaro ni Bayaman sa game 2 kaysa nung game 1, di ba? Mas okay na kasi yung ginawa niya shot selection doon Kaso nga lang, nung dulo ng fourth quarter, alanganin talaga Last 2 minutes na yan mga tol, lamang na tatlo New York Knicks ha. Inilabas pa niya sa 3 points tsaka itinira Portre, baldog na baldog. At nung tabla yung score, last 39 seconds na lang ang nalalabi ha. At tumawa sa kanya si Robinson Supermarket. 2-for-1 situation ang ginawa ng Spurs dito mga tol ha. Aba si Bayaman, penalty na New York Knicks. Alam niyo ang ginawa ng tanga, biglang nag-isolation tsaka jumamper. Naku po! Teka lang. Anong mga mali dyan mga tol ha? Sabi ko nga diba, penalty na mga tol So kung mag-isolation ka, isalaksak mo man lang diba? Mas may chance makakuha ka ng foul, maka-free throw ka. O kaya ilapit mo lang ng konti kasi napakalayo talaga ng tinira niya Lokto yung tinira mo para lumamang kayo kahit penalty na. Aba, budget selection talaga yung ganon. At nung last shot pa nga, lamang na isang New York Knicks, imbis na mag-roll siya, papasok sa loob, pick and pop ang ginawa na yung Bayaman. Naku po, penalty to mga tol ha. Ayan na naman, lokto na naman halos sa tinira niya Kita naman niya actually yung bakal dyan, pero kahit na, diba? 7-4 ka, tapos penalty pa, tapos jumper ka, feeling mo sinuwitski ka. Mali talaga yan Ayan, tungkab na nga, at natalo na nga yung Spurs dyan. So nag-improve na talaga yung shot selection ng Bayaman mga tol Except na lang doon sa dulo ng fourth quarter, na 3 tira yung ginawa niya, sa 3 points, saka puro jumpers, kahit na penalty na yung New York Knicks Asan ang Lopos o yung Bayaman? Asan na? Ilabas mo! Penalty na! Kahit siguro si Pusakat o kaya si Robinson Supermarket ang bumabatay sa'yo, postehan mo na dapat yung penalty na Hindi ka na masasabayan sa loob niyan. Gamitin nyo naman ang laki ng Bayaman. Spurs, sayang sa dabukal at cherry pero na pinainom ko dyan dati. Tangkad sagad na nga pero puro jumper pa rin tinitira ng walang niya Ay, like mo nga ka ano na. Kapag hindi ka pa rin nag-live, puro jumper na naman titira ng Bayaman sa game 3. Mag-like ka na! At eto mga tol so far ha, sa dalawang laro, ang naging susi talaga ng New York Knicks mga tol, etong skills ni Pusakat, diba? Kapag si Corneto tumatao sa kanya, lamang sa bilis si Pusakat, sinasalaksaw talaga niya, naiiwanan si Corneto layup yan. Kapag si Bayaman naman tumatao sa kanya, sa labas palagi siya pumupwesto, diba? Dinidikitan siya ng todo ni Bayaman. Ayan, binigyan niya yung step back, Portre, para ka dyan. O kaya kapag sobrang dikit talaga ng Bayaman, sinasalak sa kanya, ganyan naiwanan na nga si Bayaman, dak. Kaya ang ginawa ng Spurs, si Joshua Evangelista na ngayon, tinatawa ng Bayaman. Kapag ganyan naman, puposte naman kagad si Pusakat ang utak O nakalapasahan na nga, is 2 points na yan. At kapag tumulong naman sa loob si Bayaman, nalilibre naman si Pusakat sa labas, diba? Kaya sa counter, open niya, Portre, para ganyan, Wemby. Kahit sa boxout, nahihirapan talaga si Bayaman kay Pusakat Ganyan mag-gym ka pa, Wemby, talo ka kay Sister Red, Pusakat. Tapos ginawa pa nga ng Knicks, ayan iniskiran na nila si Bayaman, nakasalaksak na si Pusakat, ng buwersa ng anger lalo, patay ka dyan, nice sis. So alam na alam talaga ng New York Knicks yung dapat gawin ni Pusakat mga tol Kahit saan mapunta si Wemby, di mo lang sa lulugar May pang-counter palagi ang New York Knicks na ginagawa nila. 21 points ang ginawa ni Pusakat sa game 2 ha. 8 out of 12 sa field goals, 3 out of 5 sa 3 points, meron pang 30 rebounds saka 4 assists. Naman dapat gawin ng Spurs sa ganyan mga tol.
Oh, ito ha, sabi ko sa inyo last time, di ba? Unang pwedeng gawin ng mayayaman dyan, umatras lang siya ng konti eh. Yan, ganyan, okay na yung ganyan kalayo ha. Huwag yung dikit na dikit talaga siya kay Pusakat eh. O kaya, ibang player na talaga ibang tao nila kay Pusakat. Tapos ayun, padikitin mo ng todo yung player na yon para hindi makatirang 3 points si Pusakat. Mapipilitan ngayon sumalaksak si Pusakat tulad niyan at doon na ngayon tutulong sa loob si Wembayaman. That way, mas makakatulong palagi si Wembayaman sa loob, di ba? At hindi niya kailangan dikitan si Pusakat sa labas. Rotate na lang ulit sila sa depensa kung sakali mapasahan si Pusakat sa labas. Ang tricky lang dyan mga tol, sino ngayon ang tatauhan ni Wembayaman? Sabi ko last time, di ba? Si Josh at Evangelista dapat yan. Para ganyan, tingnan nyo, oh. Ang pang-counter naman ng New York Knicks dyan, pumaposte naman ngayong kagad si Pusakat, di ba? Yan, tingnan mo, oh. Kapag ganyan, dapat bumaba na lang ng pwesto si Wembayaman para di mapasahan si Pusakat, di ba? Pabayaan na lang niya tumira si Josh at Evangelista. Kasi kapag napasahan si Pusakat sa loob, apat na maliliit kasama na yung Wembayaman, todos talaga kayo kapag ganyan. Ibigay na dapat nila yung 3 points kay Josh at Evangelista eh. Wala namang kumpiyansa na yan eh, baldugan na eh. 0 out of 3 nga siya sa game 2, mas binabad pa nga si Labada kaysa sa kanya eh. At sabi din natin sa preview, kailangan makalabing 4 na 3 points siya sa New York Knicks para may chance sila manalo, diba? At yun nga mismo yung nangyari eh. 50 na 3 points siya sa nakuha ng New York Knicks ha. Napaka-importante talaga niyan para matakot yung depensa ng Spurs sa mga tira nila sa labas. O yan, tingnan yung depensa ng Spurs, oh. Dikit na dikit talaga sila sa mga tao nila sa labas, diba? Pero biglang pindow screen para kay Pusakat. Nakita tuloy ang bakal portrait. Patay ka dyan, nice sis. Kaya ang ginawa pa nga ng New York Knicks, hindi na nila binabad ngayon si Josh Evangelista, di ba? Para malabanan nila yung ganyan depensa ng Spurs sa loob. Swerte pa kasi Michael Bridges overthrown water, naka-4 na 3 points eh, no? Yan pa nga yung nagpahabol sa Knicks sa second quarter eh. 3 3 points na shoot ni Michael Bridges overthrown water. Kapag ganyan kasi pumapasok ang mga 3 points sa Knicks mga tol, mapaparusahan talaga nila yung pagtambay ng Wembayaman sa loob. Ang bilis ng rotate ng depensa ng Spurs sa labas, pero mas mabilis ang drive and kick out sa ginagawa ng New York Knicks eh, no? Open na naman si Michael Bridges overthrown water, portrait, patay na naman. Tapos nung fourth quarter naman, si Labada naman, no? Taka-dalawang 3 points dun eh. Hirap na hirap si Wembayaman, i-backsat si Robinson sa market. O yan na nga, naipasa kay Labada, portrait, patay ka dyan. Mukhang natanggal na ang sumpa kay Labada, mga tol. Di bale, babalik na sumpa dyan kasi pinuri ko na. Malakas ako mangbalis eh. Tapos maganda na naman ang depensa ng Spurs, anak ni Lebron mga tol ha. Ganun pa rin naman ginagawa na ng depensa. Switching pa rin palagi sa anak ni Lebron, di ba? 20 points lang ang nagawa na anak ni Lebron mga tol ha. 7 out of 25 lang sa field goals, 2 out of 8 lang sa 3 points. Tapos minus 10 pa sa plus minus eh. Kahit panalo pa sila dito ha. Pinakababa actually yan sa lahat na naglaro. Pero again, timely shots na naman. Clutch na naman ang anak ni Lebron dito eh, no? Isang mahirap na jumper kaya tumabla na naman ang score. At siya pa nga yung nakaagaw doon sa tinapo na sa bawang ng Wembayaman. At na-foul pa nga siya ng Wembayaman. At nakashoot pa nga siya ng isang free throw. Kaya lumamang pa nga sila. Tapos nakabawi naman si De'Aaron Fox dito mga tol ha. Nung game 1, 7 points lang nagawa niya, 3 out of 13 lang sa field goals eh. Pero itong game 2, 20 points ang ginawa niya, 8 out of 12 sa field goals, nice naman. Nakita niyo ba yung pagkakaiba sa ginawa niya mga tol ha? Ganito kasi yun ha. Sumunod kasi siya sa pinag-uutos ko na pick and roll dapat siyang matake tulad yan, tingnan mo. Nakalayap na nga siya dyan, di ba? Nung maganda yung nilalaro ni De'Aaron Fox nakalamang pa nga ng 10 Spurs sa first quarter. O yan pa isa, broken play na nga yan eh, oh. Pero naisirasak pa rin, De'Aaron Fox nakashoot pa nga, may kasapang foul. Tapos nung mahabol pa nga yung Spurs sa fourth quarter, nakadalaw shoot pa nga shoot doon, ayan o, portrait, patay ka dyan. O ito pa isa, inatake niya anak ni Lebron, no? Nakapegi pa nga, nakalaya pa nga. So nung last 5 seconds na lang nalalabi mga tol ha, kay De'Aaron Fox actually binigay ng Spurs ang bola eh. At taratang halata, gusto talaga niya ipasa kagad kayong Wembayaman yung bola mga tol ha. O teka lang ha, bago natin tuloy ito mga tol. Nung game 1 kasi mga tol, eto oh, pagkatapos maka 3 points no anak ni Lebron, lamang ng dalawa, New York Knicks diba? Nagpigil ng Spurs kay De'Aaron Fox tsaka yung Wembayaman at nalibre si De'Aaron Fox ayan no, yun nga lang, tungkab nga lang yung tira niya. So akala ko, yan uli yung gagawin ng Spurs kasi malas si Wembayaman mga tol eh, diba? Kaya kay De'Aaron Fox nila binigay kagad yung bola. Pero ang ginawa niya, ibinigay nga lang niya kay Wembayaman at contested jumper pa nga tinira, baldog na nga. Para sa akin, mas okay sana kung good screen na binigay ni Wembayaman tapos nag-roll na lang siya para sa alley o sa rebound, diba? Para nakatira si De'Aaron Fox kagaya nung game 1. Dahil kung experience na pag-uusapan natin mga tol ha, si De'Aaron Fox talaga yung pinaka-experience sa Spurs. At panghuli, maganda na naman ang nilarong Dillon Harper mga tol, plus 12 sa plus minus kahit natalo yung Spurs mga tol ha. Tapos 15 points pa yung ginawa niya, 6 out of 12 sa field goals, 6 na rebounds, 3 assist pa. At mas binabad na nga siya dito sa game 2. 32 minutes siya naglaro dito sa game 2 eh. Kahit actually nung umahabol sila, diba? Nakadalaw shoot pa nga siya dun eh. Yung isa, dininan niya yung turbo, walang yamong bilis, nakalaya pa nga. At yung isa naman, tinauhan siya ng anak ni Lebron, lamang ng dalawang New York Knicks, ang tibay na sigmurang Dillon Harper. Wala
Nakakabaka hindi nag-Starbucks, nakitabla pa nga niya. Tapos lumaman pa ng tatlo, New York Knicks. Ayan na naman si Dillon Harper, nagmamadali oh. Umatake, lumay-up, goaltending pa nga. So napaka-solid talaga Dillon Harper dito sa Game 2 mga tol ha. Expect nyo kahit sa Game 3, sa crucial malamang ibababad na talaga to ng Spurs. So ayun mga tol, no, 2-0 na nga standing sa finals at yung Game 3 tsaka Game 4 sa Knicks pa gagawin. Teka lang, parang bihira ako nakakita ng ganito 2-0 sa finals tapos pareho panalo yung road team. Parang bihira nangyari yan no? Taylor Swift na ba to mga tol? Kasi 2-0 na o posible makabangon pa nga ang Spurs. Kung titignan natin mabuti mga tol, no? Parehong lamang ang New York Knicks sa fourth quarter, parehong humabol ang Spurs, pero parehong nag-collapse sa dulo ang Spurs. So technically, dikit talaga pareho tong laban na to Could have gone either way pareho ang Game 1 tsaka Game 2. Actually, tingin ko talaga simula pa lang, di ba? Match na match talaga ang Spurs tsaka Knicks. Kasi kadalasan pag first quarter, lumalamang naman ng malaki ang Spurs sa Knicks tapos humahabol palagi ang Knicks tapos Spurs na yung taghabol palagi sa dulo no? At doon na nga sila nagtatay palagi sa dulo. Samantala nakakashoot naman palagi ng clutch shots yung anak ni Lebron, di ba? Para makabangon ng Spurs dito mga tol, kailangan siguro mangyari, makalamang na naman sila sa first quarter at maingatan na nila yung lamang nila hanggang dulo. Kasi for sure, magiging mas maingay pa sa mga naglalato-lato ang crowd ng New York Knicks sa Game 3 mga tol, magkakagulo talaga yan. At hindi pwede payagan ng Spurs mangyayari yun. Dapat maingatan na yung lamang nila. At kailangan talaga mga tol, manalo ang Spurs sa Game 3 or else New York Knicks na talaga mag-champion dito. Kasi mga tol, kung mananalo ang Spurs, magiging 2-1 ang standing yan, di ba? Tandaan nyo mga tol, laban sa OKC, 2-1 din ang standing doon, lamang ang OKC, Spurs pa nanalo di ba? Do or die na talaga ang Game 3 para sa Spurs mga tol. Kapag gumawa siguro sa mayaman, 35 points pataas sa Game 3 at 4 na 3 points mababa lang ang tinira niya, malamang manalo ang Spurs or else champion ang New York Knicks. O ano pang yung Max Maligay, makita ng OKC.